Kabanata 2011. Ang kinaroroonan ng The Fifth Magic Book. Napatulala si Tyr. Subconsciously, hinailan niya ang natitirang kalahati ng Elixir of Life mula sa kanyang wrist guard. Hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi si Spartacus na kunin ang elixir. Pagkatapos ng lahat, matagumpay na nagamit ni Archie ang elixir. Matapos itong ubusin, walang alinlangan na maibabalik ni Spartacus ang kanyang kabataan para hindi siya mapahamak ng ganito. Gayunpaman, ginusto ni Spartacus na makipagkita sa gumawa sa halip na ubusin ang elixir na ito. Pinili niyang huwag kainin ito, kaya hindi maintindihan ni Tyr kung bakit siya pipiliin. Master Magus, boss, bumalik na tayo sa Red Tower. Bahala na kayong dalawa kung mahahanap natin ang huling libro. Ang biglaang paglitaw ni Magus sa Komodo Island upang tulungan silang makuha ang ika-4 na libro ay hindi aksidente. Ang kanyang mahalagang papel sa paghahangad ni Tyr na makuha ang ika-5 aklat ay maaaring itinakda na sa kanilang kapalaran. Bumalik ang grupo sa Red Tower. Naka-cross-legged si Jim sa loob ng silid kung saan inilagay ni Maxim ang septuple lamps upang pahabain ang kanyang buhay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang Nostro Compass sa kanyang mga kamay habang mukhang solemn na. Napabuntong hininga din si Tyr. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Ito ay magiging isang bagay na napakahalaga sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, inihayag ni Jim, boss, ang ika-5 aklat ay ang Torment Manuscript. Ang ating bansa ay eksaktong dumaranas ng mahirap na panahon dahil ang ating panahon ay medyo mapayapa. Well, sinabi mo sa akin ang tungkol dito dati. Tumango si Tyr. Ang 5 magic book ay isinilang sa swerte ng Celestial Empire. Ang mga librong iyon ay hindi maaaring ipanganak sa ibang bansa. Old Zab, nasaan ang ika-5 libro? Naisip mo na ba? Oo, ginawa ko. Determinadong sagot ni Jim. Ang ika-5 libro ay hindi pa isinilang, ngunit ito ay ipanganak sa lalong madaling panahon. Hindi pa huli para sa inyong dalawa na umalis ngayon. Nasaan na? Tanong ni Tyr. Nagpasya si Jim na panatilihin silang hulaan. Aniya, talagang narinig mo na ang lugar na iyon. Ito ay palaging masakit na lugar sa iyong puso. Nagulat si Tyr. Bigla siyang may naisip na lokasyon, pwede bang? Oo. Huminga ng malalim si Jim at sinabing, it's the Mount of Terror. Ang Skyrift Valley. Sa kabila ng ginawang paghahanda sa pag-iisip mula pa sa simula, patuloy ang pag-iinit ng anit ni Tyr kahit na sinabi sa kanya ni Jim ang tungkol sa lokasyon. Lihim siyang nakaramdam ng kasiyahan. Panahon na ba para bisitahin niya ang lokasyong iyon ngayong napakaraming oras na ang lumipas? Ang ika-5 aklat ba ay lalabas sa lugar na iyon? Ilang beses nang nagpunta si Tyr sa Mount of Terror noong nakaraan, ngunit palagi siyang nabigo ang kanyang layunin dahil sa lahat ng uri ng dahilan. Ang lugar na iyon ay palaging masakit na lugar sa puso ni Tyr. Minsan ay nakilala niya ang kanyang ina sa tapat ng Skyrift Valley. Madalas niyang iisipin ang pahiwatig na nagsabi sa kanya na kailangan niyang matutong lumipad kung gusto mong tumawid sa Skyrift Valley. Hindi nagtagal matapos pumasok si Tyr sa sinaunang martial arts world, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang kahulugan sa likod ng pahiwatig na iyon. Habang dumarami ang nararanasan ni Tyr, unti-unti niyang naiintindihan ang mensaheng iyon. Ang isa pang espasyo ay konektado sa kanilang mundo sa tapat ng Mount Whiteface. Ang lugar na iyon ay maaaring isang bawal na lugar, isang lugar na binuksan ng isang Diyos, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang Celestial Empire ay hindi nakararanas ng anumang digmaan sa sandaling iyon, ngunit ang espasyo sa loob ng Forbidden Place ay maaaring dumaan sa isang magulo. Gayunpaman, ang ika-5 aklat na iyon ay isisilang sa panahong iyon ng kaguluhan. Maraming pagdududa si Tyr sa kanyang puso, ngunit buo ang kanyang tiwala sa kanyang kapatid. Paliwanag ni Jim, boss, mahirap para sa Nostro Compass na tukuyin ang mga bagay na mangyayari sa ibang mga espasyo. Dahil ang compass ay may induction kasama ang 5 libro, sigurado ako na ang ika-5 libro ay ipanganak sa espasyo magkabaligtaran ng Mount Whiteface. Gayunpaman, wala akong ideya kung anong uri ng sitwasyon at kapaligiran ang magaganap sa espasyong iyon at kung kailan lalabas ang ika-5 aklat. Bukod dyan, binigyan din ako ng paalala ng compass. Dapat kasama ka ni Master Magus sa adventure na ito. Tutulungan kanyang malutas ang maraming problema. Sabi ni Magus, sa kasong ito, sasamahan ko si Tyr sa paglalakbay.
Salamat, Master Magus. Nagpasalamat sa kanya sina Tyr at Jim. Ikinawi ni Magus ang kanyang kamay at ngumiti, "There's no need to be so polite." Bilang miyembro ng Dragon Squad, obligasyon kong gawin ito. Tanong ni Tyr, "Kailan tayo aalis? May kailangan ba tayong ihanda?" Sumagot si Jim, "Ginamit ni Senior Spartacus ang kanyang buhay para bilhin tayo ng oras. Boss, kailangan mong tipunin ng 5 libro para maging Diyos bago bumalik si Apophis. Kung mas maaga kang bumalik, mas mabuti, dahil walang nakakaalam kung kailan lilito muli si Apophis." Mariing tumango si Tyr. "Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat kapag wala na ako. Huwag kang mag-alala, boss. Siguradong kakapit ako hanggang sa pagbabalik mo. Mananatili akong buhay hanggang sa muli kitang makita." Nagkatinginan ang dalawa. Wala ni isa sa kanila ang malinaw na nakikita ang hinaharap. Ang mga emosyon sa kanilang mga mata ay isinulat ng may kapwa paghihikayat at palm. "Boss, sana ay matagumpay kang makabalik dala ang libro. Hindi ko bibigwin ang sinuman sa inyo." Pagkatapos umalis sa Red Tower, isang Dragon Squad agent ang naghatid kina Tyr at Magus sa airport. Sumakay ang dalawa ng eroplano para lumipad patungo sa lungsod malapit sa Mount of Terror. Pagkatapos nilang manatili sa lungsod ng isang gabi, ang dalawa ay umalis kinabukasan ng madaling araw at sumugod sa bundok ng kakilabutan. Nakakulong si Tyr sa kabaong sa unang pagpunta niya rito. Kakapatay pa lang niya ni Andraste noon, na naging dahilan ng pagkawala ng kontrol ng kanyang nagngangalit na dugo. Sa huli, dinala siya dito ni Green Dragon, Black Turtle, at Trine para humanap ng magic pill, ngunit tinambangan sila ni Dark Sheria. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ng grupo upang makarating sa Skyrift Valley sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sa pagkakataong ito, parehong demigod sina Tyr at Magus. Napaka-relax nilang tingnan nang tumuntong sila sa bundok na ito na natatakpan ng nyebe. Inabot sila ng wala pang 1 oras bago makarating sa Skyrift Valley. "Master Magus, iyon ang Skyrift Valley." Habang nakatayo siya sa harapan ng Skyrift Valley at nakaharap sa makapal na nyebe na bumabagsak mula sa langit, itinuro ni Tyr ang direksyon ng Skyrift Valley at sinabing, "Nakilala ko ang aking ina, na namatay ng maraming taon, doon." "Master Magus, ikaw ay bihasa sa mga paraan ng espiritual na mundo. Totoo bang may mga bagay tulad ng muling pagkabuhay ng mga patay? Nakita ko ba talaga ang espiritu ng aking ina noon?" Maraming sinabi si Tyr tungkol sa kanyang ina kay Magus habang nasa daan. Matapos pakinggan ng huli ang lahat, nagsimula siyang magpaliwanag ng ilang bagay kay Tyr. "Tyr, pagkatapos ng isang tao ay mamatay, karamihan sa kanilang espiritu ay mawawala at ganap na mawawala sa pagitan ng mundo. Gayunpaman, ang ilang mga tao na may partikular na matinding pagkahumaling ay maaaring bumuo ng mga bagong katawan ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga katawan ng enerhiya na ito ay karaniwang tinutukoy natin bilang mga espiritu. Sinasabi mo bang may mga multo talaga sa mundo?" Kabanata 2012. Pagpasok sa bundok ng terror. May mga multo talaga. Mataimtim na tumango si Magus. Halimbawa, isipin kung ano ang nangyari sa libingan ng Diyos. Ang mga demigod na iyon ay naging katutubong enerhiya pagkatapos ng kanilang kamatayan. Tinipon ng JPE ang mga enerhiyang iyon at ginamit ang mga ito upang buhayin si Apophis. Ang kaluluwa at likas na enerhiya ay halos magkapareho. Nakuha ka nga ng natitirang kaluluwa ng sinaunang Diyos din noon. Ang ibig sabihin ba nito ay malamang na isang espiritu ang aking ina? Umiling si Magus at sinabing, "Kung siya ay isang espiritu, hindi mo mararamdaman ang kanyang init, ngunit sinabi mo na nakahiga ka sa kanyang mga bisig. Bukod dito, ang kanyang libingan ay tinanggal at ito ay naging isang walang laman. Ang kanyang katawan ay wala dito. Master Magus, ano ang ibig mong sabihin?" Sabi ni Magus, "Siguro hindi pa namatay ang nanay mo noon. Kung buhay pa siya, bakit niya pinananatili ang kanyang kabataan noong nakita ko siya? Parang wala siyang edad sa nakalipas na 20 taon." Naging solemne si Magus sa puntong ito. Aniya, kung ganito ang kaso, dapat may isa pang posibilidad. Anong uri ng posible? Ipinaliwanag ni Magus, maaaring siya ay isang undead. Ano? Tumibok ng malakas ang puso ni Tyr. Ang iyong ina ay naging undead. Ito ang uri ng pag-iral na mas masama kaysa sa isang espiritu, nakangiting sabi ni Magus.
Mayroon akong isang manuskrito sa aking sekta na naglalaman ng isang talaan ng mga undead, ngunit hindi ko pa ito nakita. Dati, interesado ako sa paksang ito noong bata pa ako. Natutunan ko ang maraming magic spells upang harapin ang mga undead, ngunit hindi sila madaling gamitin hanggang ngayon. Tinalakay ni Natir at Magus ang maraming mahika at metapisika sa daan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ng huli ay muling nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para kay Tyr. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang paksa, sabay silang tumungo sa summit ng Skyrift Valley. Master Magus, inaangkin mo na ang mga espiritu ay tunay na umiiral sa mundong ito. Ibig sabihin ba nito ay mayroon ding underworld sa mundong ito? Siguro nga. Gayunpaman, kahit na umiiral ang underworld, hindi ito bagay sa ating espasyo, nakangiting sabi ni Magus, dapat itong isang closed-off area. Para sa maraming espesyal na dahilan, iisa lang ang pasukan at labasan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang daanan sa pagitan ng mga kaharian ay may isang paraan lamang upang makapasok. Humalaklak si Tyr. Hindi nagtagal ay narating ng dalawa ang tuktok ng Skyrift Valley. Pareho silang seryoso habang nakatingin sa bangin sa harapan nila. Ang locus yung inilarawan ng Old Zab ay nasa tapat ng Skyrift Valley. Noon, sinubukan kong tumawid sa pamamagitan ng pagtalon, ngunit nabigo ako. Ang bangin na ito ay tiyak na higit pa sa isang lamat. Isang enchantment ang inilagay doon, ibig sabihin dapat may isa pang espasyo sa tapat ng enchantment. Dalawang hakbang pasulong si Magus. Sa susunod na segundo, ang kanyang Ashwood Sword ay nakalas mula sa kanyang likod habang siya ay umuungal at lumipad sa kabilang direksyon. Lumipad lang sa kalahati ang espada bago napadpad sa hangin at tila nakaharang sa dingding. Patuloy na ginagamit ni Magus ang kanyang vitality energy para kontrolin ang espada. Tinangka niyang labagin ang magic barrier, ngunit natuklasan niyang napakalakas nito sa lalong madaling panahon. Tyr, napakalakas ng enchantment na ito. Kailangan nating magtulungan para masira ito. Sige. Hindi nagdalawang isip si Tyr. Inilabas niya kaagad ang Celestial Blade at nilaslas ang enchantment na iyon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang forbidden places na binisita ni Tyr, ang isang ito ay may mas malakas na enchantment. Nagtulungan ang mga demigod. Kinailangan nila ng matinding pagsisikap upang maalis ang lamat mula sa enchantment. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Tyr. Kung tutuusin, noong naglakbay siya rito ng mag-isa noon, wala siyang kapangyarihang harapin ang enchantment na iyon. Boom boom boom. Matapos magsabog ng lamat sa enchantment, hindi tumigil ang dalawa para makapagpahinga. Sa halip, sinundan nila ang kanilang tagumpay sa mainit na pagtugis. Buong lakas nilang pinartilyo ang enchantment. Nang maglaon, ginawa pa ni Tyr ang kanyang kakaibang kasanayan ng lunar vision. At ito ay di nagtagal, at mamaya may isang transparent na butas sa wakas ay lumitaw sa walang laman sa harap niya. Halos kalahating tao ang taas ng butas na iyon. Ito ay tila isang butas ng yelo na nabuo sa ibabaw ng ilog sa taglamig. Napatigil ang dalawa. Sinabi ni Tyr, Master Magus, pupunta ako doon at titingnan ang sitwasyon. Sige. Walang masyadong sinabi si Magus tungkol dito. Isang vortex ng vitality energy ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Tyr habang lumilipad siya patungo sa butas. Hindi nakatagpo ng anumang pagtutol si Tyr nang gumapang siya sa butas. Sa susunod na segundo, nagpakita siya sa tapat ng Skyrift Valley. Tyr, kamusta na? Malakas na tanong ni Magus nang makitang papasok si Tyr sa espasyo. Parang hindi narinig ni Tyr ang sigaw ni Magus. Nanatili lang siyang hindi kumikibo ng ilang sandali. Pagkatapos, na parang may natuklasan siya, nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan patungo sa harapan. Nagulat si Magus at inisip na baka may problema si Tyr. Hindi na siya nagdalawang isip at lumipad sa butas na iyon. Lumapag sa lupa ng ilang sandali si Magus, nagulat siya sa paligid. Nang tumayo si Magus sa kabilang panig ng Skyrift Valley, nakita niya na ang tanawin sa loob ng espasyo ay isang malawak na bundok na nababalutan ng nyebe. Pagkatapos niyang pumunta sa espasyo, napagtanto niyang ang loob ng espasyo ay salungat sa tila sa labas. Ang posisyon kung saan nakatayo ang duo ay hindi eksakto sa Skyrift Valley, ngunit isang gubat. Sa harap ng kagubatan ay isang kristal na malinaw na ilog. Ang lugar na ito ay may magandang tanawin, at ito ay kaakit-akit. Tyr, ito. Master Magus,
nasa loob tayo ng enchantment. Namangha si Tyr, I've never seen such a forbidden place. Napakaganda ng kapaligiran at nakaka-refresh ang hangin. Kung ikukumpara sa mundo natin, mukhang hindi naman polusyon ang lugar na ito. Lumapit ang dalawa sa ilog. Kitang-kita nila ang mga isda at hipon na lumalangoy sa ilog. Subconsciously, Tyr squat down at grabbed isang maliit na isda mula sa ilog. Ang maliliit na isda ay lumalangoy sa kanyang palad, at ito ay pakiramdam na hindi kapani-pani walang makatotohanan. Is this space the troubled era that old Zab talked about? Bakit parang Shangri-La? Tulala si Tyr. Hindi napigilan ni Magus na tumingkayad din. Tumingin siya sa malakristal na ilog at hindi sinasadyang humawak ng tubig sa kanyang mga kamay bago ito ipasok sa kanyang bibig. Dahil sa industrial na polusyon, ang ganitong uri ng malinaw na tubig ng ilog ay bihirang makita sa lupa. Ang tubig na ito, napakatamis ng lasa. Talaga. Ngumiti si Tyr. Nagtimpla din siya ng tubig sa kanyang mga kamay at nilagay iyon sa kanyang bibig. Sa totoo lang, mas masarap ang tubig sa ilog na ito kaysa sa mineral na tubig. Mas matamis pa ito kaysa sa ibang binebentang water. Kabanata 2013. Ang pangalan ko ay Abraham. Sinimulan ni Tyr at Magus na uminom ng tubig mula sa ilog tulad ng ginawa nila noong mga araw ng kanilang pagkabata. Isang malakas at kaaya-ayang halakhak ang biglang bumusina mula sa ilog sa itaas ng ilog habang ang dalawa ay nag-e-enjoy sa pag-inom ng nakakapreskong tubig ng ilog. Parehong nagulat ang mga demigod, at hindi nila namamalayan ang kanilang mga ulo. Nakita nila ang isang simpleng tulay na gawa sa kahoy na lumitaw 20 metro sa itaas ng ilog. Isang grupo ng mga bata, na may edad 6 hanggang 7 taong gulang, ang nakatayo sa kahoy na tulay. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng burlap na damit, at ang kanilang mga hairstyle ay maayos na sinukli at makinis. Hindi sila nakasuot ng modernong kasuotan. Ang kanilang kasuotan ay katulad ng noong Arisha era. Naghubad na ng pantalon ang ilang bata at ipinakita ang kanilang mga ari. Tumayo sila sa tulay at umihi sa ilog. Walang humpay na naririnig ang hajejek ng mga bata. Nagkatinginan sina Tyr at Magus, medyo awkward. Medyo matamis talaga itong tubig ilog. Nahihiyang tumingin si Magus kay Tyr, habang si Tyr naman ay napalunok. Agad na tumayo ang dalawa pagkatapos noon at pumunta sa mga bata na nasa tulay. Ang mga bata sa tulay ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at tumakbo palayo nang mapansin nila sina Tyr at Magus na naglalakad palapit sa kanila. Hindi lumakad ang dalawa para maghanap ng gulo sa mga batang ito. Gusto lang nilang matuto ng higit pa tungkol sa lokusyong ito at sa kapaligiran nito. Pumunta sila dito para sa Torment Manuscript. Ang oras ay tumatakbo. Kailangan nilang malaman ang kanilang sitwasyon ng sabay-sabay. Bilang marangal na demigods, hindi inaasahan ang duo na aksidente nilang maiinom ang ihi ng mga batang ito pagdating nila sa lugar na ito. Ang mga bata ay nagkalat sa kaguluhan. Gusto sana silang maabutin ni Tyr, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Magus. Sabi ng veteranong demigod, forget it, Tyr. Itigil ang paghabol sa kanila. Ayaw nating takutin ang mga bata. Tingnan mo, may isa pang bata dyan. Sa kabilang gilid ng kahoy na tulay, nakita nila ang isang batang lalaki na nakasuot ng itim. Siya ay mga 7 taong gulang at may French crop na hairstyle. Hawak niya ang isang malaking itim na pusa sa kanyang mga braso. Dapat ay gabi na. Napakataas pa ng araw sa langit. Ang itim na pusa ay naligo sa sikat ng araw at nakatulog habang hawak ng binata. Nang makita ng bata sina Tyr at Magus na papalapit sa kanya, sumigaw ng malakas ang itim na pusa at tila natatakot. Pagkatapos nito, tumalon ang pusa mula sa mga bisig ng batang lalaki. Usok! Sumigaw ang maliit na bata at tumakbo para habulin ang malaking itim na pasang iyon. Nagkatinginan sina Tyr at Magus. Mabilis na hinabol ng dalawa ang batang iyon. Di nagtagal pagkatapos nito, nahuli ng batang lalaki ang pasang iyon at hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Tila naramdaman ng itim na pusa ang aura ng mga estranghero at naging sobrang masungit. Samantala, ang maliit na bata ay patuloy na hinahaplos ang ulo ng itim na pusa na parang sinusubukan niyang aliwin ang pusa. Anak, anong pangalan mo? Lumapit si Magus sa bata at nakangiting tumingin dito. Tumingin ang maliit na bata sa dalawa, may alarma at takot sa kanyang mga mata. Tanong niya, sino kayo?
Iminulat ni Megas ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Anak, huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masamang tao. Gusto lang naming magtanong sa iyo tungkol sa lugar na ito." Hindi sumagot ang maliit na bata. Nakatitig pa rin siya kina Tyr at Megas na mapagbantay. Sa sandaling iyon, misteryosong ipinasok ni Megas ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Para siyang nagsasagawa ng magic trick, naglabas siya ng dalawang maliit na pakete ng candy mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mga kamay ng batang lalaki. "Eto. I have some candy for you. Ang sweet talaga." Ito ay itinatag sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga bata ay hindi maaaring labanan ang pang-akit ng candy. Tinanggap ng bata ang candy na inialok ni Megas sa kanya on the spot. Binuksan niya ang pakete at agad itong inilagay sa kanyang bibig. "Lolo, anong klaseng candy ito? Ang tamis-tamis. Hehe. Masarap ba? May dala pa ako." Pagkasabi noon, kumuha si Megas ng ilan pang pakete at iniabot sa maliit na bata. Tuwang-tuwa ang maliit na bata. Natigilan si Tyr nang makakita ng ganoong eksena. Hindi niya mawari kung ano ang background ni Megas at kung bakit napakaraming candy ang dala nito. Matapos kainin ng bata ang candy, malinaw na naging mas madali siyang kausap. "Kayong dalawa ba ay nanggaling sa labas ng mundo?" Tanong ng maliit na bata habang hawak ang candy. "Parang kakaiba ang damit mo. Saan ka ba nanggaling?" Parehong nagulat sina Tyr at Megas. Speaking of which, kakaiba nga ang mga modern outfits nila kumpara sa suot ng little boy. Sagot ni Tyr, "Galing kami sa labas. Dumidilim na, at naghahanap kami ng matutuluyan." "Anak, saan tayo?" "Ito ang Greenville," sagot ng maliit na bata. "Bakit hindi kayo sumama sa akin sa pag-uwi? Dapat ay tapos na ang lolo't lola ko sa paghahanda ng pagkain." Okay. Si Tyr at Megas ay walang mas magandang pagpipilian dahil sa kanilang mga kalagayan. Ang kanilang prioridad ay hanapin ang mga lokal at tanungin sila tungkol sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Hindi na ibigay ng batang ito sa kanila ang mga sagot na hinahanap nila. Sa makatuwid, ang pinakamaaasahang bagay na dapat gawin ay makipag-usap sa mga matatanda. "Salamat, bata." Naturally, walang masamang balak ang bata. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay ang candy. "Lolo, may candy ka pa ba?" "Mahilig din kumain ng candy ang lola ko," tanong ng maliit na bata. "Oh, ako." Tumugon si Megas sa pamamagitan ng pag-agaw ng ilan pang pakete at ibinigay sa maliit na bata. Kaya lang, sa pangunguna ng bata, naglakad ang dalawa hanggang sa direksyon kung saan papalubog na ang araw. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng 10 minuto pagkatapos noon. Pagkatapos, nakita nila ang isang napakalaking bundok na lumitaw sa di kalayuan. May isang nayon na matatagpuan sa paanan ng bundok. Ang nayon ay itinayo na may lahat ng uri ng mga kubo ng putik at mukhang napakatanda. Karamihan sa mga bahay ay umuusok mula sa mga chimney sa kusina. Sinimulan na ng mga taga-nayon ang apoy at inihanda ang kanilang hapunan. Lalong nabigla sina Tyr at Megas nang tanggapin nila ang lahat. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa ibang mga lugar na binuksan ng sinaunang Diyos. Ang mga bawal na lugar na binisita nila noon ay walang laman, maaaring mayroon silang malupit na kapaligiran o sila ay mahiwaga. Hindi iyon ang kaso dito. May mga nabubuhay na tao rito, at tila nakabuo sila ng sarili nilang mundo. "Nandyan lang ang bahay namin. Dapat tapos na ang lolo't lola ko sa hapunan. Punta tayo sa bahay namin." Ang maliit na bata ay napanalunan ng candy ni Megas, kaya hindi na siya nag-iingat sa mga ito. At saka, bakit ang isang maliit na batang lalaki ay nagtatanim ng masasamang pag-iisip? "Salamat, bata. Anong pangalan mo?" Sumagot ang maliit na bata, "Ang pangalan ko ay Abraham." "Abraham." Nang marinig ang kanyang pangalan, nahirapan si Tyr na tunawin ang katotohanang iyon. Anong uri ng panahon ito? Paano mabibigyan ng ganoong lumang pangalan ang sinuman? Kabanata 2014. Ang coarse gas. Lahat ng bagay sa lugar na ito ay tila hindi magkapanahon, hindi tulad ng ibang mga lugar sa labas ng mundo. Kaya, hindi nakakagulat na ang mga bata ay binigyan ng gayong tradisyonal na mga pangalan. Sa kanayunan, karaniwan ng bigyan ng kakaibang pangalan ang mga sanggol upang hindi sila magkasakit habang pinapayagan ang kanilang mga magulang na palakihin sila ng mas madali. Sinundan ng dalawa ang maliit na bata at nagtungo sa nayon.
Malapit nang lumubog ang araw. Sa paglipas ng panahon, dumilim ang langit. Napansin ng dalawa ang isang matandang babae na may kulay pilak na buhok na tumatakbo sa kanilang direksyon sa gulat pagdating nila sa nayon. Lola! Agad na nilapitan ni Abraham ang matandang babae matapos itong makita. Nang makalapit na siya sa matandang babae, itinaas nito ang kamay at paulit-ulit na hinampas ang puwitan nito. "You brat!" she yelled. "I told you paulit-ulit na huwag kang magbiroan. Tumigil ka na sa kakadaldalan. Malapit na magdilim. Sinabi ko sa iyo na hindi ka maaaring manatili sa labas sa gabing taglagas. Bakit ayaw mong makinig sa akin?" Kahit medyo matanda na ang lola, hindi nagatubiling bugbugin ng matindi ang apo. Napahiyaw si Abraham sa matinding paghihirap pagkatapos na mabugbog ng husto. Pagkatapos ay nagsimulang humingi ng tawad ang bata. "Lola, tigilan mo na ang paghampas sa akin. Please, bibigyan kita ng candy." Inilabas ni Abraham ang candy na ibinigay ni Megas sa kanya. Sabi niya, "Lola, napakatamis ng candy na ito." Bagamat ayaw talaga ng matandang babae na turuan ng leksyon si Abraham, ang katotohanang hindi siya pinakinggan ng bata ay labis siyang nagalit. Sa una ay nagalit siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya sina Tyr at Megas. Subconsciously, kanyang pinangangalagaan si Abraham sa kanyang likuran. Napatingin siya sa dalawa at nagtanong, "Sino kayong dalawa?" Agad na humakbang si Megas at sinabing, "Ma'am, galing po kami sa labas ng village. Dumidilim nang dumadaan kami dito, kaya naghahanap tayo ng matutuluyan." Bahagyang kumunot ang noo ng matandang babae, "Galing ba kayong dalawa sa lungsod?" She then gave the two a close inspection before commenting, "Ang mga damit na suot niyong dalawa ay mukhang kakaiba." "Oh, ito ay isang bagong fashion trend." Nakangiting paliwanag ni Megas. Sagot ng matandang babae, "Napakagulo dito ngayon. Isang magulong oras." Nagkatinginan sina Tyr at Megas. Pagkatapos nilang pumunta dito, lahat ng nakita nila ay nagmumungkahi na ang lugar na ito ay isang utopia. Akala nila walang magugulong panahon. Dahil sinabi ito ng matandang babae, nangangahulugan ito na ang espasyong ito ay dapat na binubuo ng isang mas malaking lugar kaysa sa nayong ito. Isa itong napakalaking lupain. Ang nayon na kanilang natagpuan ay ang dulo lamang ng iceberg ng mundong ito. Higit pa rito, dapat itong magulo sa labas. Sa makatuwid, sigurado si Jim na ang Torment manuscript ay dapat na umiiral sa espasyong ito. Sa kabutihang palad, hindi mukhang mabangis at hindi pala kaibigan si Tyr o Megas sa unang tingin. Bukod dito, naglakbay si Megas sa buong mundo noong nakaraan. Hiniling niya sa mga estranghero na tumira sa kanya para sa gabi at napakahusay sa paghingi ng pagkain. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, hindi nagpakita ng masamang loob ang matandang babae sa dalawa. "Lola, ito yung candy na binigay ni Lolo. It's so sweet," sabi ni Abraham sa gilid. Humalaklak ang matandang babae at sinabing, "Kung gayon, dapat tayong pumunta sa aking bahay upang magpalipas ng gabi." Wala ang mga magulang ni Abraham sa bahay, kaya't maaari kayong dalawa na matulog sa kanilang silid. "Maraming salamat." Nagpasalamat ang dalawa sa matandang babae bago sila sinundan sa kanilang tahanan. Si Tyr at Megas ay hindi gustong mag-freeload mula sa mga taga-nayon. Dahil kamakailan lamang sila nakarating sa lugar na ito, nais nilang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon at kapaligiran ng mundong ito mula sa mga taga-nayon. Medyo maliwanag ang langit bago sila makarating sa tarangkahan ng bahay, ngunit sa loob ng 1 o 2 minuto, medyo madilim na kaagad pagdating nila. Walang nakakaalam ng eksaktong sandali nang biglang tinakpan ng makapal na laver ng itim na ulap ang kalangitan ng nayon. Lubhang nalulumbay ang kanilang nararamdaman bilang resulta. Nakatayo sa harap ng bakuran ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit na may itim na turban sa ulo. Hawak niya ang isang tubo sa kanyang kamay habang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang pamilya na balisa. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang bumalik ang matandang babae kasama ang bata. Sabay-sabay na lumapit ang matandang babae sa matanda at bumulong ng ilang salita sa kanya. Tumango ang matanda at lumapit kina Tyr at Megas. "Ang mga bumibisita ay mga bisita ko. Bilasan mo at pumasok ka sa loob. Sana ay huwag kayong mag-aaway sa amin sa paghahain ng mga simpleng pagkain." Nagmamadaling nagpasalamat sina Megas at Tyr at pumasok sa bakuran kasama ang pamilya.
Nakalagay ang hapagkainan na may 2 mangkok ng gulay at 1 mangkok ng atsara. Lubusang nasiyahan ang pamilya sa pinakasimpleng pagkain na lutong bahay. Habang sila ay nagsasaya sa kanilang pagkain, tinanong sila ni Magus at Tyr tungkol sa kalagayan ng mga bagay. Ang pamilya, gayunpaman, ay tila may iniiwasan. Ilang sandali lang silang nag-usap ng dalawa bago tumigil sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Unti-unting naging tense ang mga mukha ng matandang mag-asawa habang padilim ng padilim ang langit. Halata namang may tinatago sila kina Tyr at Magus. Kung ano man iyon ay labis silang kinatatakutan. Ang langit ay ganap na madilim. Ang isa pang bagzo ng hangin ay mabilis na pumasok mula sa labas, na nagpapalamig sa bahay. May hindi tama. Biglang tumigil si Magus sa paggalaw ng kanyang kamay nang maglagay na sana siya ng adobo sa kanyang bibig. Kumunat ang noo niya na parang may kinuha. Walang kakaibang naramdaman si Tyr. Sa kabaligtaran, naramdaman niyang medyo kakaiba ito nang makita ang reaksyon ni Magus. Noon lang, biglang tumayo ang mga host at seryosong inutusan si Abraham. Abraham, pumunta ka sa kwarto mo. Isang ungol ang pinakawalan ni Abraham. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kanyang silid kasama ang itim na pusa sa kanyang mga bisig. Agad na tumakbo palabas ang matandang mag-asawa at mariing isinara ang lahat ng bintana at pinto sa bahay. Nakahinga sila ng maluwag matapos matiyak na sarado ang mga bintana. Master Magus, may nararamdaman ka ba? Napansin ni Tyr na biglang sumimangot si Magus kaya subconsciously nagtanong. Mataimtim na tumango si Magus at sinabing, ito ang coarse gas. The coarse gas. Nagulat si Tyr. Anong ibig mong sabihin? This is weird. I don't know how to explain it to you, sagot ni Magus. Naaalala mo ba na binanggit sa iyo noon na noong bata pa ako, marami akong natutunang magic spells para labanan ang undead? Aha! Tumango si Tyr. Ipinaliwanag ni Magus, well, may isang uri ng espesyal na aura na naitala sa mga aklat na iyon. Ang bagzo ng hangin ngayon lang. Ibig mong sabihin may mga undead na gumagala sa village na ito ngayon. Napakunot din ang noo ni Tyr. Wala pa akong nakitang undead noon, kaya hindi ako makasigurado. Pagkasabi noon, tumingin si Magus sa natakot na mag-asawa at nagtanong, bakit bigla kayong natarante? Kabanata 20:15. Si Abraham ay naglaho. May gustong sabihin ang matandang babae, ngunit pinatahimik siya ng matanda. Maya-maya, inutusan niya sila, you two can stay here for tonight, but keep in mind that it's dark now. Ano man ang anumang aktibidad sa labas o tunog na maririnig mo, hindi ka makakalabas ng bahay. Nagkatinginan sina Tyr at Magus. Pinatunayan ng mga salita ng matandang babae na kung ano man ang hula nila ay tama. Nagpatuloy ang matandang babae, gentleman, medyo gabi na ngayon. Maglilinis ako ng kwarto para sa inyong dalawa. Sana ay magawa ninyong dalawa sa isang gabi. Maraming salamat. Hindi nagtagal, natapos na ang matandang babae sa paglilinis ng silid. Matapos maligo ang dalawa, pumunta sila sa silid ng mga magulang ni Abraham. May bintana sa kwarto, ngunit mahigpit itong nakasara. Ang bintana ay tinatakan ng papel, at ang balangkas ng kagubatan ay malabong makita. Sa pamamagitan ng papel, nakita nila ang mga anino ng mga puno na umaalog-alog sa kakahuyan. Ang bintana ay hindi nagbibigay ng maraming pagkakabukod ng tunog. Maririnig ang ihip ng hangin sa labas. Sa madaling salita, nagbigay ito sa kanila ng kakaibang sensasyon. Parang may 10,000 halimaw ang sumasayaw sa labas ng kagubatan ngayon. Lumapit si Magus sa bintana at marahan itong binuksan. Pagkabukas ng bintana ay muling umihip ang hangin mula sa labas. Ang hangin ay masakit at malamig na para bang ito ay maaaring tumagos hanggang sa kanilang mga buto. Lumapit din si Tyr sa bintana at sinabing, Master Magus, medyo abnormal ang hangin ito kumpara sa hangin sa ating mundo. Ito ay ang nakakatakot na hangin. Natahimik sandali si Magus habang nakatingin sa kakahuyan sa labas ng bahay. Sinabi niya, ang langit ay abnormal din. Dahil sa mga normal na pangyayari, kahit na ang kalangitan ay nagdilim, ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na antas ng kakayahang makita, ngunit ito ay halos madilim sa labas. Bukod dito, ang kalangitan ay tila natatakpan ng ilang uri ng aura na nagiging sanhi ng buong kadiliman ng paligid ng bahay. With that, naglabas si Magus ng magic compass sa carpet bag na dala niya.
Ilang beses na umikot ang mga daliri niya sa magic compass habang bumibigkas ng spell. Susunod, ang pointer sa magic compass ay nagsimulang umikot ng galit na galit. Sa tiyak na sandaling ito, si Magus ay nagpakita ng solemna. Pinagdikit niya ang dalawa niyang daliri, itinuro ang kanyang daliri sa langit, at gumuhit ng ilang bilog. Siya chanted, ninuno ng shamanism, mangyaring buksan ang aking ikatlong mata. Iniswipe niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay kumikinang sa pulang ilaw ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng kanyang ikatlong mata, sumilip siya sa bintana. Napansin niya na may nakitang maraming tao sa kakahuyan, at iginagalaw nila ang kanilang mga katawan. Creak! Nang gustong tingnang mabuti ni Magus, may biglang nagbukas ng pinto ng kwarto niya. Ang matandang babae na iyon ay sumugod mula sa labas na parang nasisiraan ng bait. Nagmamadali siyang pumunta doon at isinara ang bintana sa lalong madaling panahon. Nasisiraan ka ba? Sinabi ko sa iyo na huwag buksan ang bintana na ito kahit na ano. Ano ang sinusubukan ninyong dalawa? Parang kinakabahan at balisa ang matandang iyon. Samantala, bahagyang napangiwi sina Tyr at Magus. Ma'am, pinagmumultuhan ba ng mga multo ang nayon mo, o mga undead? Pagkasabi pa lang ni Magus ay pumuti na ang kutis ng matandang iyon. She chided, "Don't ask questions you are not supposed to ask. You two must keep in mind that you two are not allowed to open that window, or else I'll drive you out of my house." Okay. Fine. Sa paulit-ulit na tagubilin ng matandang babae, nangako sina Tyr at Magus na hindi nila bubuksan ang bintana nang walang pahintulot niya. Pagkaalis ng matandang babae, muling naglakad si Magus sa bintana. Master Magus, totoo bang may ganyang bagay dito? Speaking of which, nakaranas din ng discomfort si Tyr. Dahil siya ay isang demigod, anumang undead o mga multo na maaaring nagmumulto sa nayon na ito ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Gayunpaman, bilang isang tao, siya ay natakot sa mga supernatural na elemento. Sa tingin ko, pagkatapos ay nagpatuloy si Magus, ang aura na bumabalot sa nayon at ang mga paggalaw sa labas ay medyo katulad ng naitala sa Erethusa Grimoire. Manahimik muna tayo sa loob ng silid sa ngayon. Hihintayin natin na makatulog ang lahat. Pagkatapos, pupunta tayo at lumabas para tuklasin ang lugar. Sige. Matapos makabuo ng plano, nagpasya sila sa silid saglit. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagmula sa pinto ang sobrang nag-aalalang boses ng matandang babae. Abraham! Abraham! Honey! Honey, bilasan mo lumabas ka. Nasaan si Abraham? Nakita mo na ba siya? Oh my God, may masamang mangyayari sa kanya. Nang marinig ang sigaw ng matandang babae, sabay-sabay na lumabas si Tyr at Magus sa kanilang silid. Ano pong problema, ma'am? Ang matandang babae ay mukhang napakapanik. Lumuhad siya sa lupa at gumawa ng kakaibang mga galaw gamit ang kanyang mga kamay na umiyak siya ng malakas, Abraham. Wala na si Abraham. Nagulat si Magus at Tyr. Mabilis silang pumasok sa silid ni Abraham at naranasan nila ang mga alon ng malamig na hangin na direktang humahampas sa kanila pagkapasok nila. Bukas ang bintana sa silid ni Abraham. Dapat tumakbo palabas ang bata sa bintana. Nawala rin pala kasama niya ang itim na pusa. Stop crying. Lalabas ako at hahanapin ko siya. Dumampot ng karit ang matanda, at maglalakad na sana siya palabas nang sabihin niya ito. Agad naman siyang pinigilan ni Tyr at sinabing, "Lolo, mukhang delikado sa labas. Kung lalabas ka ng padalos-dalos, malalagay ka sa panganib. Ngunit wala na ang apo ko." Ang matanda ay hindi lumuhad sa lupa at humagulgol ng kaawa-awa tulad ng kanyang asawa, ngunit ramdam nila ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sinabi ni Tyr, "Lalabas kami at tutulungan kang hanapin ang bata." Sa tingin ko ay hindi pa nakakalayo si Abraham. Kayong dalawa. Gulat na napatingin ang matanda kay Tyr. Tanong niya, "You guy. Are you too capable of doing that?" "Meron. Don't worry. We have special abilities, but you have to promise me one thing, old man," nakangiting sabi ni Tyr, "You must tell us everything that happened here after we help you get Abraham back." "Okay. I'll tell you everything I know. Makakapaghintay kayong dalawa sa aming magandang balita sa bahay." With that, nagkatinginan sina Tyr at Magus. Pagkatapos, magkasunod silang lumabas ng bahay.
Pinayagan ni Magus ang kanyang sarili ng ilang antas ng kakayahang makita sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang ikatlong mata. Kahit na maganda ang paningin ni Tyr, naisip pa rin niya na napakalabo ng paligid at napakababa ng kanyang visibility. Ito, kasama ang nakakatakot na hangin na umiihip sa lugar, ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Kabanata 2016. Zombies. Tyr, ipatak mo ito sa mata mo. Inihagis ni Magus ang isang bote kay Tyr. Binuksan ito ni Tyr at lumabas ang baho. Ano ito? Tanong ni Tyr sabay takip ng kamay sa ilong. Luha ng baka. Makikita mo ang mga bagay na iyon na nagmumula sa underworld pagkatapos na tumulo ang mga ito sa iyong mga mata. Sa madaling salita, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito sa ating mundo, kaya maaaring matagal na itong nag-expire. Harapin mo na lang. Walang imik si Tyr, ngunit tumulo pa rin ang luha ng baka sa kanyang mga mata. Nakapagtataka kung gaano kabilis naramdaman ni Tyr na tumaas ang visibility niya pagkatapos noon. Ito ay nagpapahiwatig na ang hangin ay napuno ng isang bagay na masama. Nakikita niya ang mga bagay na iyon ngayon na tumulo ang luha ng baka sa kanyang mga mata. Mula sa lokasyon ng silid ng bata, halos mahihinuhan natin na dapat siyang pumunta sa woods. Kailangan nating hanapin ang batang lalaki sa kakahuyan. Pagkalabas nila ng cottage, natukoy ni Magus ang lokasyon kung saan kailangan nilang hanapin kaagad ang bata. Sumangayon si Tyr sa pananaw ni Magus. Kaya naman, mabilis na pumasok ang dalawa sa kakahuyan. Ang isang layer ng dilaw na ambon ay nabalot sa kakahuyan. May nakakadiri na nabubulok na amoy na kasama ng ambon. Ang buong kagubatan ay napuno ng isang uri ng kaitikot-takot. Nilinis ni Magus ang daan sa harap nila gamit ang ashwood sword sa kanyang kamay. Sumunod si Tyr sa likod niya habang pinagmamasdan ang paligid. Abraham! Abraham! Tinawag ng dalawa ang pangalan ni Abraham nang pumasok sila sa kakahuyan. Ilang beses nilang sinigaw ang pangalan niya, ngunit wala silang nakuhang sagot. Samantala, sa makapal na kakahuyan, sa kailaliman ng kahoy, isang batang lalaki ang tumatakbo sa paligid ng kahoy. Tumakbo siya habang sumisigaw, Smokey. Ang batang ito ay si Abraham. Si Smokey ang pasang hawak ng maliit na bata sa kanyang mga kamay noon. Si Abraham ay nasa kanyang silid ng gabi na at naghanda para matulog. Ang pusa, gayunpaman, ay tumalon palabas ng silid sa pamamagitan ng nakabukas na bintana matapos itong ibuga ng hangin. Sobrang hinahangaan ni Abraham ang itim na pasang iyon. Hindi man lang siya nagdalawang isip nang makitang tumalon na ang pusa sa kanyang silid kaya agad siyang tumalon sa bintana para hanapin ang pusa. Kaya, ang itim na pusa ay nagtungo sa makapal na kakahuyan na si Abraham ay mainit sa mga takong nito. Pagkatapos nilang makapasok sa kakahuyan, mabilis na naligaw si Abraham. Patuloy lang niyang sinisigaw ang pangalan ni Smokey sa daan, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Bago niya namalayan, nakarating na si Abraham sa kailaliman ng kakahuyan. Siya ay 7 taong gulang pa lamang na batang lalaki. Paano niya nalaman na ang panganib ay tahimik na papalapit sa kanya sa mga oras na ito? Smokey! Smokey! Patuloy na sinisigaw ni Abraham ang pangalan ng pusa. Tutuloy na sana siya nang may nakaagaw sa kanyang atensyon mula sa isang baluktot na puno sa harapan niya. Walang kamalay-malay, ang bata ay lumipat patungo sa baluktot na puno. Agad siyang natapilok sa lupa dahil sa takot. May patay na pusa na nakasabit ng nakabaligtad sa baluktot na puno. Naging madugong gulo ito matapos ngangay ng kung ano. Ang pasang iyon ay si Smokey. Arg! Takot na sigaw ni Abraham. Sa sobrang takot niya ay napaiyak siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umuuga ang mga palumpong sa kanyang malapit. Pagkatapos, nakita niya ang ilang mga figure na lumilipad patungo sa kanya mula sa mga palumpong. Nang papalapit na sa kanya ang mga figurang iyon, nakita ni Abraham na may berdeng kinang na nagmumula sa kanilang mga mukha. Namutla siya sa takot at bumagsak muli sa lupa. Ang bawat isa sa mga individual na ito ay may berdeng glow sa kanilang mga mukha at mga bulok na bahagi ng katawan sa kanilang buong katawan. Naglalakad sila na nanginginig na lakad at may dugong tumutulo mula sa kanilang mga bibig. Wala sa kanila ang mga tao. Dapat sila ang undead na inilarawan ni Magus. Ang mga zombie na iyon ay dapat na sila ang nangatngat sa kawawang itim na pusa.
Nang maamoy nila si Abraham, ang lahat ng mga zombie na iyon ay naglapana sa direksyon ni Abraham, na handang sumunggab sa kanya ng buong pananabik. Sa sobrang takot ni Abraham ay nagkaroon siya ng nervous breakdown. Bukod sa pagiyak ay hindi man lang siya naglakas loob na tumakas. Nang malapit nang sumunggab ang mga zombie sa bata, biglang bumaril ang isang espada mula sa hindi kalayuan at tumama sa dibdib ng isa sa mga zombie. Dahil dito, itinulak ito ng 7 o 8 metro ang layo. Sa huli, nasunog ito matapos maipako sa isang malaking puno at gumawa ng nagbabantang mga galaw para palayain ang sarili. Dumating sina Tyr at Meges sa eksena sa kritikal na sandaling ito. Binuhat ng una si Abraham mula sa lupa bago nagpasabog ng suntok sa zombie at nadurog ito. Ginamit din ni Meges ang septuple pace para i-teleport ang sarili sa paligid ng ilang beses upang pangalagaan ang 4 hanggang 5 zombies. Abraham, huwag kang umiyak. Ligtas ka na ngayon. Nang mapansin ni Tyr ang malakas na pag-iyak ni Abraham sa kanyang mga bisig, agad na inaliw ni Tyr ang bata. Sa sandaling iyon, isang malaking bilang ng mga figure ang lumitaw sa makapal na kagubatan. 12 ng mga zombie ang nagpakita at papunta sa kanila sa isang kisap mata. Tyr, I need you para iuwi si Abraham. Maaari mong ipaubaya sa akin ang lahat dito. Sa nakikitang maraming mga zombie na nagpakita, si Meges ay mukhang tuwang-tuwa. Ito ay maaaring nauugnay sa Aretuza magic na pinag-aralan niya sa buong buhay. Ang kasanayang ito ay sa wakas ay magagamit. Sige. Hindi nagatubili si Tyr na umalis sa kakahuyan kasama si Abraham sa kanyang mga bisig. Nang maglibot sila sa kakahuyan, nakatagpo din ang ilang grupo ng mga zombie. Ang undead ay maaaring inilarawan bilang mahina sa harap ng isang demigod. Ang nangingibabaw na aura na nagmumula sa katawan ni Tyr lamang ay maaaring agad na makabasag ng mga zombie sa mga piraso. Ilang sandali pa, bumalik na si Tyr sa kubo ng matandang babae kasama si Abraham sa kanyang mga bisig. Nang makitang ligtas nang naibalik ang kanilang apo, nagpasalamat ang matandang mag-asawa sa kanya. Kinaladkad ng matandang babae ang bata papasok ng bahay at pinalo ito ng mabangis. Wala pang ilang minuto, bumalik din si Meges na may dalang espada sa likod. Mabilis iyon. Gulat na bulalas ni Tyr matapos siyang makita. Maliwanag, hindi nasiyahan si Meges ng lubusan. Siya ay bumantong hininga at nagreklamo, ang mga bagay na iyon ay hindi magtatagal sa harap ng aking mahika. Natapos ko ang mga ito sa pamamagitan ng ilang mga spell. Ginugol ko ang karamihan ng aking buhay sa pag-aaral ng Aretuza magic, ngunit ngayon ako ay nabigla, upang malaman kung gaano kabisa ito laban sa mga halimaw na nilalang. Master Meges, marahil hindi iyong Aretuza magic ang tila nakakamangha. Ang mga bagay na iyon ay parang mga langgam bago ang isang demigod na katulad mo, pang-aasar ni Tyr sabay ngiti. Well, may sense ang sinabi mo. Napahakbang ang matanda sa gulat nang marinig ang kanilang usapan. Tinanong niya si Meges, kaibigan ko, Aretuza priest ka ba? Kabanata 2017. Ang pinagmula ng mga zombie. Medyo nabigla sina Meges at Tyr nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Tanong ni Tyr, Tito, narinig mo na ba ang tungkol sa Aretuza priest dati? Sumagot ang matanda, hindi ba ang terminong iyon ay tumutukoy sa mga bihasa sa sining ng pagpapaamo ng mga multo at pagpapalayas ng masasamang espiritu? Oh, ang weird naman. Nagsimulang mag-isip si Meges sa kanyang sarili. Ang espasyong ito ay hindi katulad ng sa labas ng mundo. Gayunpaman, tunay na umiral ang Aretuza Peak sa labas ng mundo, kaya paano nakilala ang Aretuza Peak sa mga nasa espasyong ito? Bakit mo malalaman ang Aretuza Peaks, Lolo? Tanong ni Tyr na may kakaibang ekspresyon. Parang may naisip ang matanda. Paliwanag niya, maaari ba talagang galing kayong dalawa sa labas ng mundo? Sa labas? Anong tinutukoy mo nga sa labas? Tanong ni Meges. Pinag-aralan muli ng matanda ang mga damit ni Tyr at Meges. Maya-maya, mamulong siya, you two look very weird. Hindi ka kamukha ng mga nagmula sa iisang mundo na katulad namin. Sinasabi ng lolo ko na dumating sila dito noong Vronil Dynasty, pero hindi kayo nagbibihis tulad ng mga tao noong panahong iyon. Maaari bang ito ang totoong buhay na bersyon ng Record of the Peach Blossom? Isang katawa-tawang ideya ang pumasok sa isip ni Tyr.
Nagtaka siya, Lolo, sa paraan ng pagkakalagay mo, parang sinasabi mo na hindi dito nagmula ang henerasyon ng lolo mo. Ang sagot ng matanda, noong bata pa ako, sinabi sa akin ng lolo ko na galing sila sa labas ng mundo. Ang dinastiyang Vronil ay isang imperyo na umiral doon, ngunit ito ay napinsala, binubuli ng maraming bansa, at nagpahirap sa buhay ng mga tao. Kalaunan ay may nakatuklas ng isang malaking lamat sa isang bundok, kaya mas maraming tao ang patuloy na pumapasok sa espasyong ito mula roon sa paglipas ng panahon. Noong bata pa ako, ang aking lolo ay madalas na nagkukwento sa akin tungkol sa labas ng mundo. Narinig ko rin ang tungkol sa mga kwento ng Eretuzzo Pics. Nagkatinginan sina Tyr at Meges. Pagkatapos, patuloy na itinanong ni Tyr, kaya ang mga ninuno ng lahat ng tao sa mundong ito ay talagang nagmula sa labas ng mundo. Hindi ako sigurado tungkol dito, sabi ng matanda. Napakalaki dito. Ang aming nayon ay tinatawag na Greenville. Mayroong 12 ng mga nayon tulad namin sa hilagang Mount of Terror. Mayroong iba't ibang mga lungsod sa labas ng Mount of Terror. Ito ay hindi isang mapayapang panahon ngayon. Mga warlords. Problemadong oras. Biglang naramdaman ni Tyr at Meges na tama ang tanong nila. Hindi nakakagulat na mahihinuha ni Jim na ang Torment manuscript ay isisilang sa espasyong ito. Lumalabas na ang kanilang lipunan ay nasa panahon ng kaguluhan, tulad ng sinabi niya. Lolo, ano ang alam mo tungkol sa mga warlord sa labas ng baryo mo? Hindi gaano. Umiling ang matanda at sinabing, ang aming nayon sa hilagang bahagi ng Mount of Terror ay palaging nasa ilalim ng namumunong lugar ng Marshal Nelson. Masyadong mahirap at atresado ang aming baryo, kaya bihira kaming pinapansin ni Marshal Nelson. Nangyari ang mga bagay na iyon noong nakaraang taon, simula noong nangyari 3 buwan na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Biglang nagtakip ng tenga sina Tyr at Meges. Ang tinutukoy mo ba ay mga zombie na gumagala sa labas? By the way, saan sila nanggaling? Nang mailipat dito ang paksa ng usapan, bakas ng takot ang dumaan sa mukha ng matanda. Pagkatapos niyang ihanda ang sarili saglit, sa wakas ay sinimulan na niyang sabihin sa kanila ang lahat. Nagsisimula ang insidenteng ito sa nangyari sa isang balo sa Dundeville mga 3 buwan na ang nakalipas. Ang Greenville ay halos 20 kilometro ang layo mula sa Dundeville. Ang mga nayon sa ibaba ng Mount of Terror ay sapat na sa sarili bago iyon. Sila ay mahirap, ngunit mayroon silang isang mapayapang buhay. May isang babae na nagngangalang Rita Schwartz sa Dundeville. Siya ay isang kilalang dilag na kilala sa mga kalapit na nayon. Nagpakasal siya sa isang lalaki sa Dundeville 2 taon na ang nakararaan. Mga 1 taon na ang nakalipas, umalis ng bahay ang asawa ni Rita para maging sundalo. Nang maglaon, namatay siya sa larangan ng digmaan. Naging balo si Rita mula noon. Dahil maganda si Rita at kamakailan lang nabalo, pinagnanasaan siya ng maraming gangster sa mga kalapit na nayon. Pagkaraang mamatay ang kanyang asawa, sinubukan ng ilang gangster sa nayon na ipilit ang kanilang sarili kay Rita, ngunit mahigpit itong lumaban. Sa huli, hindi nagtagumpay ang mga gangster na ito sa kanilang balak. Noong isang gabi 3 buwan na ang nakalipas, ang mga gangster sa Dundeville ay nakipagsanib puwersa sa iba pang mga gangster mula sa mga kalapit na nayon upang pasukin ang bahay ni Rita at humalili sa pagdungis sa kanya. Nang maglaon, kumalat ang insidenteng ito na parang apoy sa hilagang bahagi ng Mount of Terror. Maraming mga taga-nayon ang nagchichismis tungkol kay Rita sa kanyang likuran, na inaakusahan siya ng paggawa ng mga gawaing kahalayan. Minsang sinubukan ni Rita na pumunta sa Mercy Fort para umapela ng hustisya. Gayunpaman, hindi lamang siya pinansin ng punong nayon, ngunit pinilit din niya ang sarili kay Rita. Noong gabing iyon, tumalon sa ilog ang isang pananghinaan ng loob na si Rita at nagpakamatay. Nadiskubre lang daw si Rita pagkaraan ng 3 araw. Nang mga oras na iyon ay namamaga at namutla ang kanyang katawan. Kasabay nito, maraming bahagi ng kanyang katawan ang kinakain ng isda at hipon. Pati ang mga mata niya ay nawala na. Ang isang dakilang kagandahan ay naging isang kahindek-hindek at nakakatakot na bangkay. Matapos mailigtas ang bangkay ni Rita, binalot siya ng mga taga-nayon sa isang carpet at mabilis na inilibing. Akala nila tapos na ang bagay na ito, ngunit walang sinuman na nagsimula ang tunay na kakilakilabot mula sa puntong ito. Sa ika-7 gabi ng pagkamatay ni Rita, ang kanyang libingan ay natangay ng buo ng biglang malakas na ulan.
Si Rita, na 7 araw ng patay, ay talagang gumapang palabas ng kanyang libingan. Mula noong gabing iyon, ang mga gangster na nang-aapi kay Rita noon ay sunod-sunod na pinatay, at lahat sila ay namatay sa malagim na kamatayan. Nang matagpuan ng mga taga-nayon ang kanilang mga bangkay kinabukasan, ang bawat isa sa kanila ay naging duguan na parang nakagat ng isang bagay. Mula nang bumalik si Rita mula sa mga patay at ipaghiganti ang kanyang sarili, ito ang naging simula ng kakila-kilabot na pangyayari sa lalong madaling panahon at binalot ng sombrero ang buong Dundee-ville. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang Mount of Terror ay madalas na nakaranas ng mabigat sa panahong ito. Natuklasan ng mga taga-nayon ang mga bangkay ng mga gangster na pinatay ni Rita na nawawala sa tuwing umuulan ng malakas. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga hiyawan sa gabi sa Dundee-ville. Kasabay nito, madalas na iniulat ng mga tao na nakakakita ng mga nabubulok na bangkay na gumagala sa mga lansangan sa gabi. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng halos 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, ang buong kalangitan sa hilagang Mount of Terror ay tila nababalot ng makapal na ulap. Ang mga tao ay mamamatay ng kalunos-lunos tuwing gabi pagkatapos noon. Ang mga taong namatay ay automatikong gagapang palabas ng kanilang mga libingan pagkatapos noon. Sa loob ng 3 buwan, binalot ng takot ang maraming nayon sa Mount of Terror. Tuwing gabi, ang labas ng mundo ay mahuhulog sa ganap na kadiliman. Matapos makagat hanggang mamatay, maraming mga bangkay ang magsisimulang gumala sa labas at aatakihin ang anumang buhay na bagay na kanilang nadatnan. Kabanata 2018. Magus is have a great time. Kasunod nito, ang mga taga-nayon ay masyadong natatakot na lumabas sa gabi. Bawat gabi, nabubuhay sila sa matinding takot. Sa puntong ito, pawis na pawis ang matanda habang mukhang takot na takot. Ipinagpatuloy niya, sa totoo lang, lahat ng mga taga-nayon sa Dundee-ville ay namatay kasing aga ng 2 buwan na ang nakakaraan. Walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa nayong iyon mula noon, kahit na sa araw. Sa gabi, ang mga halimaw ay gumagala sa mga lansangan ng nayon. Matapos makinig sa kwento ng matanda, si Tyr ay namangha sa kaibuturan. Sa kasong ito, walang duda na ang mga bagay na ito na gumagala sa gabi ay ang mga undead. Master Magus, pagkatapos mamatay ang isang taong may mabigat at mabahong aura, magiging undead ba ang taong iyon pagkatapos nilang mamatay? Tanong ni Tyr. Hindi. Paulit-ulit na umiling si Magus. Ayon sa mga tala sa Aretuza Grimoire, kung ang isang tao ay may malakas na foul aura pagkatapos niyang mamatay, ang taong iyon ay magiging isang masamang espirito sa halip na isang zombie, paliwanag niya. Pagkatapos, sinabi ni Magus, ang sitwasyon sa rehiyon ng Mount of Terror ay hindi dala ng sama ng loob ng balo na iyon. Ang iba pang mga kadahilanan ay maaaring naging sanhi ng kanyang pag-zombify. Ano ang dahilan? Ito ay maaaring ang sinumpa na lupain, sabi ni Magus. Posibleng aksidenteng inilibing siya ng mga taga-nayon sa isang masamang lugar na sinumpa ng geomancy na may maraming negatibong enerhiya. Naging posible na maging zombie ang byuda. Ang isa pang teorya na ito ay dinala ng magulong panahon kung saan maraming tao ang namatay sa trahedya alinman sa gutom, sa larangan ng digmaan, o sa iba pang mga kadahilanan. Sa paglipas ng panahon, isang malakas na course gas ang mabubuo. Kapag ang isang bangkay ay sinalakay ng isang malaking halaga ng bangkay na gas, ito ay magiging isang zombie. Hindi sigurado si Magus kung bakit magiging zombie ang balo. Ano man ang dahilan, siya pa rin. Ang hilagang rehiyon ng Mount of Terror ay nasa estado ng kaguluhan, dapat kumilos si Magus dahil siya ang nararapat na tagapagmana ng Aretuza Peaks. Tyr, bilang orthodox na tagapagmana ng Aretuza Peaks, ang aking paksayon ay may tungkulin na patayin ang mga halimaw. Ngayong nakarating na tayo dito at nasagasaan ang ganitong bagay, kailangan kong alagaan ang sitwasyong ito. Dahil sa kanilang mga kakayahan, hindi naging mahirap para sa kanila na harapin ang mga zombie na ito. Hindi ito magdadala sa kanila ng maraming oras, kaya walang pagtutol si Tyr sa desisyon ni Magus. At saka, kitang-kita ni Tyr ang bakas ng excitement na dumaan sa mukha ni Magus. Natutunan ng lalaking ito ang Aretuza magic sa halos buong buhay niya, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Sinong mag-aakala na sa huling bahagi ng kanyang buhay, bibigyan siya ng pagkakataong pumatay ng mga halimaw sa espasyong ito?
Naunawaan ni Tyr ang pananabik na kinikimkim ni Magus sa kanyang puso sa mga oras na ito. Tumingin siya sa labas at sinabing, Master Magus, masikip ang schedule natin. Hindi tayo maaaring manatili dito ng masyadong matagal. Dahil determinado tayong harapin ang mga zombie na ito at ibalik ang kapayapaan sa nayon na ito, dapat naming tapusin ang mga bagay-bagay. Sa lalong madaling panahon. Sige. Tumayo si Magus ng walang pag-aalinlangan at sinabing, dapat daw hulihin natin ang isang ahas sa ulo nito. Kung gusto nating ganap na sirain ang mga zombie na ito, kailangan muna nating hanapin ang balo. Kung tama ang tansya ko, dapat ay naging Corpse King na siya ngayon. Haring bangkay. Tanong ni Tyr, gaano kalakas ang Corpse King na iyon? Nang sandaling tumahimik si Magus, ngumiti siya at sinabing, gaano man kalakas ang Corpse King na iyan, hindi nito kayang tiisin ang isang laslas mo. Oh! Dahil sa sitwasyon, hindi alam ni Tyr kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. Si Tyr ay hindi kailanman nalantad sa anumang bagay na tulad ng mga zombie sa buong buhay niya. Hindi ba dapat maging kahanga-hanga ang maalamat na Corpse King? Bakit ang halimaw na iyon ay hindi makayanan ng kahit isang laslas mula sa kanya? Speaking of which, sayang naman at huli na nang makaharap ni Tyr ang ganitong uri ng mystical being. Kung nangyari lang ito noong una siyang pumasok sa sinaunang martial arts world ilang years ago. Lolo, nasaan ang Dundeville? Tanong ni Tyr. Nagulat ang matanda sa naging desisyon ni Tyr at Magus. Aniya, kayong dalawa ba? Pupunta talaga sa Dundeville para harapin ang byudang iyon. Ito ay napakadelikado. Hehe. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Magus ang kanyang dibdib at binigay ang kanyang salita. Nangangako kaming ibabalik ang kapayapaan sa Mount of Terror bago madaling araw bukas. Nang maalala niya ang pagkakakilanlan ni Magus bilang isang Eretose priest, hindi na itinuloy ng matanda ang pagkumbinsi sa dalawa. Hindi nagtagal ay ibinigay niya kina Tyr at Magus ang mga direksyon sa Dundeville. Sabi niya, pagkaalis mo sa bahay ko, maglakad ka na lang papunta sa tulay na nasa entrance ng village. Pagkatapos nito, patuloy na tumungo sa kanluran ng mga 20 kilometro para makarating sa Dundeville. Kailangang mag-ingat kayong dalawa. Sige. Nagpaalam sina Tyr at Magus sa matanda at nagtungo sa labas. Sa oras na ito, ang nakakatakot na hangin ay patuloy na umuungol, at ang lugar ay nilamon ng kabuuang kadiliman. Muling inilabas ni Magus ang bote ng expired na luha ng baka. Matapos panasan ng dalawa ang mga luha sa kanilang mga mata, sa wakas ay bumalik sa normal ang kanilang paningin. Pagdating nila sa tulay sa pasukan ng nayon, tinukoy ng dalawa ang direksyon at nagtungo sa Dundeville sa kanluran. Wala pang 10 minuto ang paglalakad ang duo nang lumitaw ang ilang nakapyang mga zombie sa hindi kalayuan sa kanila. Subconsciously, gusto ni Tyr na sumugod doon, ngunit pinigilan siya ni Magus. Tyr, from now on, let me deal with the zombies that we encounter along the way. Please allow me to enjoy myself to the fullest. Pakiramdam ni Tyr ay walang magawa. Maya-maya ay naglabas si Magus ng isang stack ng talismans mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos niyang kantahin ang magic spell at sunugin ang isa sa mga anting-anting, inihagis niya ito sa mga zombie sa kabilang panig. Agad na nilamon ng apoy ang zombie na naglalakad sa unahan. Gumamit lamang si Magus ng isang anting-anting bago iniligpit ang iba. Siya ay sumugod patungo sa mga zombie na tumuntong sa septuple pace at hawak ang espada sa kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa paglaslas sa mga zombie na ito habang nagpapakawalan ng kidlat at apoy. Si Tyr na nasa likuran ay muntik nang mamatay sa inip. Si Magus, kahit na sinadyang sugpuin ang kanyang kapangyarihan sa paglilinang upang pahabain ang tagal ng kanyang pakikipaglaban sa mga zombie na ito at mabusog ang kanyang pananabik. Dahil dito, walang magawa si Tyr habang sinusundan si Magus sa kanilang mahabang paglalakbay. Naglakbay ang dalawa ng 20 kilometro sa loob ng halos 30 minuto. Sa katunayan, dahil sa kanilang bilis, maaari nilang maabot ang Dundeville sa maikling panahon. Gayunpaman, pinatay ni Magus ang mga zombie na iyon sa lahat ng paraan na sadyang pinigilan ang kanyang kapangyarihan sa paglilinang. Dahil dito, matagal bago matapos ang kanilang paglalakbay. Napansin ng dalawa na mas malakas ang negative energy sa kanilang paligid nang makalapit sila sa Dundeville. Mula sa malayo, ang Dundeville ay tila isang malaking libingan na nakayuko sa lupa.
Nagbigay ito sa kanila ng napakalungkot na pakiramdam. Bago magsimulang umunlad sa direksyon ng Dundeville, muling pinatulo ni Tyr at Magus ang luha ng baka sa kanilang mga mata. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanilang dalawa pagdating nila sa nayon. Hindi masyadong inisip ni Tyr o Magus ang mga zombie na nagmumulto sa nayon, ngunit ang hindi magandang kapaligiran ay nagpabagabag sa kanilang dalawa. Kabanata 2019. Ang Haring Bangkay. Ang amoy ng nabubulok na laman ay bumalot sa buong nayon. Di nagtagal pagkarating ng dalawa sa nayon, maraming mga zombie ang nagsimulang dumagsa patungo sa kanila. Walang pag-aalinlangan na sinugod ni Magus ang mga zombie na ito gamit ang kanyang espada. Lahat ng inilarawan ng matanda ay totoo. Ang populasyon ng nayong ito ay nasa pagitan ng 300 at 400, na nangangahulugang ang buong populasyon ng Dundeville ay naging mga zombie. Nang pumasok ang dalawa sa nayon at gumawa ng ilang ingay, hindi mabilang na mga zombie ang kinubkob sila mula sa lahat ng direksyon. Tuwang-tuwa si Magus tungkol dito. Inilabas niya ang lahat ng anting-anting na matagal na niyang itinatago. Pagkatapos, sinimulan niyang salakayin ang mga zombie na iyon. Matapos masanay sa atmosphere ay medyo naiinip na si Tyr kaya casual na ikinaway niya ang kanyang mga kamao. Bawat suntok na pasabog niya ay madudurog ang isang zombie. Sabay-sabay na inilabas ni Tyr ang ilang aura ni Demigod paminsan-minsan. Ang aura na ito lang ang nag-iwas sa mga zombie sa kanyang paligid na lapitan siya. Para magsaya, patuloy na sinadyang pigilan ni Magus ang kanyang cultivation level para labanan ang mga zombies na iyon habang si Tyr ay naglalakad sa kailaliman ng Dundeville ng mag-isa. Hindi nagtagal ay pumasok na siya sa loob nang biglang may narinig siyang mahinang dagandong na nagmumula sa kailaliman ng nayon. Nagulat si Tyr bilang resulta. Kinuha niya na ang balo na nagbagong anyo bilang Haring Bangkay ay dapat na pinagmulan ng dagandong. Master Magus, maaari kang maglaan ng oras at magsaya dito. Pupuntahan ko ang Haring Bangkay. Sigaw ni Tyr habang naglalakad patungo sa kailaliman ng nayon. Habang palapit ng palapit si Tyr, hindi nagtagal ay natuklasan niya may halong boses ng tao kung saan nanggaling ang dagandong. May nagpakita talaga dito ng maaga, at ang taong iyon ay nakikibahagi sa isang labanan sa isang zombie. Isang magulo, namamaga, at mabahong zombie ang nakatayo sa pinakaloob na looban ng nayon. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at nagpakawala ng dagandong na nagparamdam sa mga tao na tumutusok ang kanilang mga anit. Mayroong 12-dosenang mga bangkay na nakatambay sa bakuran. Ang mga katawan na ito ay nakasuot ng uniforming militar mula sa Arisha era. May hawak pa silang mga armas sa kanilang mga kamay. Ang mga sundalong ito ay tila pinatay kamakailan. Parang nakagat sila ng mga zombies. Sa tapat ng zombie na ito ay nakatayo ang isang lalaking punit at maitim ang balat. May hawak na butcher knife ang lalaki. Pumutok ang talim ng malamig na liwanag. Mukhang seryoso siya habang matamang nakatitig sa zombie na nakatayo sa tapat niya. Nagkataon na ang zombie na ito ay ang balo na nagbagong anyo sa Corpse King. Nagkatinginan ng dalawa ng ilang segundo. Sa sumunod na sandali, nagpakawala ng ungol ang Haring Bangkay. Lumipad ito at sumugod sa lalaking nasa tapat nito. Mabangis na pinagpag ng lalaki ang butcher knife sa kanyang kamay. Agad niyang nilampasan ang Corpse King at nagpakawala ng atake sa katawan nito. Gayunpaman, ang katawan ng Corpse King ay tila napakatigas. Ang kutsilyo ay aktwal na nagdulot ng mga spark kapag nakipag-ugnay ito sa katawan ng halimaw. Wala ring sakit na nararamdaman ang halimaw. Galit na lumingon lang ang Corpse King, binuka ng husto ang bibig, at sinubukang kagatin ang lalaki. Muling naiwasan ng lalaki ang pag-atake. Kinaway-kaway niya ang butcher knife sa kamay niya. Sunod-sunod na alon ng panloob na lakas ang lumabas mula sa kanya at nagpatuloy sa paghampas sa katawan ng Corpse King. Hindi nagtagal, ang lalaking iyon ay nakatanggap ng hindi bababa sa 20 mga laslas mula sa Haring Bangkay. Siya ay naging walang magawa dahil sa katotohanang imposibleng patayin ang halimaw na ito sa kanyang mga pag-atake. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, palaging pinananatili ng kanyang kalaban ang isang mataas na antas ng liksi. Ang Corpse King pagkatapos ay hinampas ang palad nito patungo sa lalaking iyon. Direktang pinalipad ng dakilang kapangyarihan ang lalaki. Malakas na nontog ang lalaki sa pader sa likod, na agad itong natamba. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit muli siyang bumangon sa lupa.
Sa sandaling ito, nagpasya siyang ilabas ang lahat. Direkta niyang hinawakan ng kamay ang talam ng butcher knife at pilit na pinutol ang palad sa talam. Nagsimulang umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang kamay at tinakpan ang talam. Isang dugong pulang ilaw ang kumikinang sa talam pagkatapos noon. Isang dagandong ang pinakawalan ng lalaki. Lumipad siya at sumugod patungo sa Corpse King sa napakabilis na bilis bago tuloy-tuloy na nilalas ang dugong butcher knife sa katawan ng Corpse King nang may matinding kapangyarihan. Naging dahilan ng paulit-ulit na pag-atres ng halimaw. Matapos umatras ng Corpse King ng higit sa 10 metro, isang nakakatakot na course gas ang biglang lumabas sa katawan nito. Agad nitong hinaipan paatras ang lalaking iyon. Bago lumapag ang lalaki, biglang itinaas ng Corpse King ang mga kamay nito at umungol patungo sa langit. Agad, ang course gas na bumabalot sa kalangitan sa gabi ay iginuhit sa Corpse King habang nilalanghap nito ang lahat. Hindi mabilang na negatibong enerhiya at course gas ang naabsorb ng Corpse King. Unti-unting lumiliwanag ang kalangitan sa gabi dahil dito. Nang walang saklaw ng course gas, unti-unti nitong inihayag ang madilim na kabilugan ng buwan sa kalangitan. Bumuhos ang malamig na liwanag ng buwan mula sa langit at binalot ang katawan ng haring bangkay, na nagbigay ng kilabot sa mga nanunood. Maliwanag, mas malakas ang Corpse King kaysa dati. Sumimangot ng malalim ang lalaki. Siya ay tila napakaseryoso. Kasabay nito, bakas din ang takot sa kanyang puso. Pagkatapos ay dumating ang dagandong ng Corpse King habang sumusugod ito sa kanya. Ang unang instinct ng lalaki ay ang pag-atake sa halimaw gamit ang isang laslas, ngunit natuklasan niya na nahawakan na ng halimaw ang kanyang sandata. Ang butcher knife ay dahan-daang nabasag ng halimaw, bawat milimetro, sa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ng Corpse King. Biglang lumiit ang mga mata ng lalaki. Bago siya umatras, napagtanto niyang nakahawak na ang haring bangkay sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang isang napakalakas na pakiramdam ng inis na bumalot sa kanya, at ang kanyang katawan ay dahan-daang itinaas sa hangin. Nang ibukan ng Corpse King ang bibig nito ay halos mahimatay siya sa baho. Dagandong. Sa isang alulong na naging sanhi ng pagkamanhid ng kanyang anit, ibinuko ng Corpse King ang kanyang dagwang bibig at mabangis na kumagat sa leeg ng lalaki. Ang lalaki ay nahulog sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Sa kritikal na sandaling ito, isang figure ang biglang sumugod sa kanilang direksyon sa napakabilis na bilis. Isang malaking kamay ang biglang humawak sa ulo ng Corpse King, na pilit kinakagat ang leeg ng lalaki. Sa isang malakas na paghatak, ang malaking puwersa ay literal na naging sanhi ng paglipad ng Corpse King pabalik ng 7 o 8 metro. Lumingon ang Corpse King at tinitigan ang nanghihimasok na may galit na galit. Ang nanghihimasok na iyon ay si Tyr. Dagandong. Ang Corpse King ay nagpatuloy sa pag-ungol at sinimulang salakayin si Tyr. Samantala, labis na naiinis si Tyr nang makita niya ang Corpse King. Hindi niya sinasadyang sugpuin ang kanyang combat power tulad ng ginawa ni Magus para patayin ang mga zombies. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang buong braso ay napuno ng nangingibabaw na lakas ng sigla. Nang sumugod sa kanya ang Corpse King, pinasabog ni Tyr ang halimaw at saktong dumapo ito sa dibdib nito. Sa isang malakas na putok, tila napuno ng bomba ang katawan ng haring bangkay, at agad itong nabugbog. Kabanata 2020. Ito ay Max Chiver. Kung pag-uusapan, ang mga zombie na ito ay lumilitaw na may kakayahang muling makabuo. Hindi sila naapektuhan ng kanilang mga pisikal na sugat at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng sakit. Ilang laslas man ang inihatid ng lalaking ito sa Corpse King kanina, wala itong epekto sa halimaw. Iba talaga ang suntok ni Tyr sa mga atake ng lalaking iyon. Nang bumaba ang suntok na ito, agad na sumabog ang katawan ng Corpse King sa daan-daang piraso. Kaya, ang halimaw ay hindi makapag-regenerate. Matapos masabugan ng Corpse King, mas lumala ang baho sa hangin. Napatingin si Tyr sa mga katawan na nakahandusay sa lupa at hindi sinasadyang nagtakip ng ilong habang bahagyang nakasimangot. Sa wakas ay itinoon ni Tyr ang kanyang atensyon sa kalaban na kakalaban lang ng Corpse King. Nakatitig din ang lalaki kay Tyr na may gulat na tingin. Hindi niya kayang sabihin ang kanyang nararamdaman sa mga salita. Laking gulat niya dahil kagagaling lang ni Tyr ng isang mabangis na suntok na dumurog sa Corpse King. Ang mas malaking dahilan ay dahil kilala ng lalaking ito si Tyr, at kilalang kilala niya ito.
Parehong nabigla si Tyr nang masilayan niyang mabuti ang lalaking ito. Hindi niya alam na makakatagpo siya ng isang matandang kaibigan dito. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal. Sa huli, nagkusa ang lalaking iyon at nagtanong, "Boss, bakit ka nandito?" Ilang taon na ang lumipas mula nang marinig ni Tyr na tinawag siyang boss ng lalaking ito. Sa tinatahak ng buhay ni Tyr, iisa lang ang palaging tinatawag na boss. Ito ay si Max, na dating tumulong sa kanya sa pagpapatakbo ng isang dog shed sa Con City. Hindi pa nalaman ni Tyr ang tunay na pagkatao ni Max. Siya ay talagang anak ni Andraste, isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire. Dahil si Max ay palaging isang matuwid na karakter, nagpasya siyang iwanan si Andraste dahil hindi niya gusto ang ilan sa mga kasuklam-suklam na paraan ng kanyang ama sa pagharap sa mga bagay-bagay. Nang maglaon, nang mag-away si Tyr at ang iba pa kay Andraste, muling nagpakita si Max upang kumbansihin ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ang kanyang panghihikayat ay walang silbi. Napatay ni Tyr si Andestra, at kinuha ni Max ang kanyang katawan. Simula noon ay hindi na nakita ni Tyr si Max. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makilala siya sa ibang lugar. Tanong niya, "Max, bakit ka nandito?" "Boss, bakit kayo magpapakita dito?" Sabay na tanong ni Tyr at Max sa isa't isa. Ilang segundo lang ay nagpakawala ng tawa ang dalawa bago niyakap ang isa't isa. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Max kay Tyr kahit na ang huli ang pumatay sa kanyang ama. Sa kanyang opinyon, si Andraste ay karapat-dapat na patayin. Nagsagawa lang ng hustisya si Tyr noong panahong iyon. Tinuring pa rin ni Max si Tyr bilang boss niya. Saglit na in-update ni Tyr si Max sa sitwasyon mula sa kanyang panig at nagbigay ng magaspang na kronolohiya ng mga kaganapan sa paglipas ng mga taon. Matapos marinig ito, namangha si Max sa kwento ni Tyr. Hindi man lang transformation warrior si Tyr nang maghiwalay sila ni Tyr. Ang kanyang ama, si Andraste, ay hindi nag-atubili na lumihis sa tamang landas upang maisulong sa kaharian ng transformation. Nakakagulat, ilang taon lang si Tyr para maging demigod. Bilang karagdagan, mas namangha si Max sa mga pagbabago sa labas ng mundo kung saan ipinanganak ang isang Diyos sa planeta. Ang lahat ng ito ay talagang nakakagulat para kay Max, na hindi man isang mandirigma ng transformation, ngunit isang mandirigma lamang sa tuktok ng transcendent. Sa katunayan, ang lakas ni Max ay bumuti ng mabilis pagkatapos niyang makarating sa espasyong ito. Ang tuktok ng transcendent ay isang napakalakas na pag-iral sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang kalidad ng mga taong nakilala niya ay ibang-iba kaysa kay Tyr, at hindi nararapat na pagsamahin ang kanilang mga bilog. Laking gulat ni Max matapos marinig ang kwento ni Tyr. "Well, mas na-curious ako sa'yo. Bakit ka nandito?" Noong una, gusto ni Tyr na makahanap ng taong talagang nakakaunawa sa lugar na ito para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ngayong nakilala niya si Max, natural, masasagot ng kaibigan niya ang marami sa mga pagdududa niya para sa kanya. Tinanong niya, "Gaano ka nakatagal dito?" "Ilang taon na ang lumipas," paliwanag ni Max. "Mula nang matalo mo ang aking ama, gusto ko siyang ilibing sa aking bayan." Gayunpaman, ang nangyari noong gabing iyon ang nagtulak sa akin na pumunta rito. "Anong nangyari?" nagtatakang tanong ni Tyr. Matapos huminga ng malalim, sumagot si Max, "Noong gabing iyon, isang grupo ng mga weirdo na kakaiba ang pananamit ay lumitaw sa harap ng libingan ng aking ama. Hinukay nila ang kanyang libingan at inalis ang kanyang katawan mula sa libingan. Hinabol ko sila at dumating sa lahat ng paraan dito." Natigilan si Tyr sa narinig. Ang katawan ni Andraste ay kinuha ng isang grupo ng mga weirdo sa kakaibang kasuotan. Sa kasong ito, may kinalaman ba ito kay nanay? Katulad ba ito ng nangyari kay Lydia? "Nakita ko ang grupo ng mga weirdo na binanggit mo," sabi ni Tyr. "Kailan ito?" tanong ni Max. Ipinaliwanag ni Tyr, "Noon, dahil sa aking nagngangalit na dugo, nagpunta ako sa Mount of Terror. Nakasakay ako sa isang grupo ng mga tao sa Skyrift Valley. Nakita ko rin ang aking ina, na matagal nang patay. Noon, nahukay na rin ang kanyang libingan, ngunit ang kanyang katawan ay nawawala sa libingan sa sinabi mo, malamang na ang bangkay ng aking ina ay kinuha din ng grupo ng mga tao. I just don't get it. Bakit ang mga taong ito ay gumagawa ng mga bagay tulad ng paghuhukay ng mga bangkay?" Sagot ni Max, "Hindi ko alam. Hinabol ko ang mga weirdong iyon sa espasyong ito noon. Pagkarating ko dito, wala akong nakitang bakas nila.
Ilang taon ko na silang hinahanap pero wala akong nakita. Tanong ni Tyr, sa kasong ito, dapat alam mo ng lubos ang mundong ito, di ba? Well, I do have a certain degree of understanding, Max replied. This is a vast world comparable to the outside world. Ang sitwasyon dito ay katulad ng ating Arisha era. Kumbinsido si Tyr na tama si Max dahil pagkarating nila ni Magus dito, nakagawa na sila ng ilang gauzes base sa mga damit na sinuot ng mga taga roon. Ang kanilang kasuotan ay lubos na kahawig ng noong Arisha era. Ang Arisha era ay isang panahon kung saan ang mga warlord ay naghahari ng nakapag-iisa sa kanilang sariling rehimen. Sinabi ni Max, Boss, binanggit mo na nagpunta ka rito upang hanapin ang Torment Manuscript. Ang panahong ito ay nahulog sa mga panahon ng kaguluhan. Mayroong hindi bababa sa daan-daang puwersa ng warlord sa lupaing ito, at sila ay nasa digmaan sa buong taon. Nagdulot ito ng maraming tao ang mamatay sa gutom at mabuhay sa paghihirap. Pagdating sa pakikipaglaban sa mga digmaan, mas disiplinado ang mga warlord ng Mount of Terror kaysa sa mga naninirahan dito na buhay.